Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, ang takot na mahuli kami, o ang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko nang maglapat ang aming mga labi. Isang halik. Sa gitna ng aming kusina, sa ilalim ng bubong na saksi sa pagpapalaki nila sa aming dalawa ni Kuya Aaron. Bawal. Alam na alam ko yun, pero sa mga sandaling yun, parang gusto kong isigaw sa mundo na wala akong pakialam. Hanggang ngayon, 5 taon na ang nakalipas, vibe na vibe pa rin sa alaala ko ang gabing iyon. Nakaupo ako ngayon dito sa waiting shed, pinagmamasdan ang walang tigil na buhos ng ulan. Ganito rin kalakas ang ulan noong gabing iyon. Parang senyales ng langit na may hindi pangkaraniwang mangyayari. Ang lakas ng hangin, humahampas sa mga yero ng bubong namin. Brownout pa. Ang tanging liwanag lang sa maliit naming bahay ay yung gasera na sinindihan ni Kuya Aaron sa kusina. Ako naman, nagtitimpla ng kape. Tradisyon na namin yun, lalo na kapag malamig ang panahon. Siya, black coffee. Ako, may gatas at 2 kutsaritang asukal. Danica, okay ka lang dyan? Baka mapasok ka, sabi niya mula sa may mesa. Busy siya sa pag-aayos ng mga papeles niya para sa trabaho. Engineer si Kuya Aaron sa isang maliit na construction firm. Ako naman, assistant manager sa sari-sari store ni Aling Nena, yung pinakamalaki dito sa barangay namin. Okay lang, kuya. Sanay na, sagot ko, pilit tinatago ang panginginig ng kamay ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Ewan ko ba, nitong mga nakaraang buwan, iba na ang epekto niya sa akin. Dati, komportable lang ako. Siya ang kuya ko, ang tagapagtanggol ko, ang best friend ko. Pero lately, may kung anong kumikiliti sa tiyan ko tuwing malapit siya, tuwing nagtatama ang mga mata namin, o tuwing aksidenteng nagdidikit ang mga balat namin. Ingat ka. Baka mamaya, imbes na kape, daliri mo na ang maisawsaw mo dyan, biro niya, at narinig ko ang mahina niyang tawa. Napangiti ako. Kahit kailan talaga, ang hilig niyang mang-asar. Nang matapos akong magtimpla, dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Inabot ko sa kanya yung tasa niya. Heto na po, mahal na hari. Salamat, alipin, ganti niya at kinuha ang kape. For a split second, nagdikit ang mga daliri namin. Isang mabilis na kislap, parang kuryente, pero sapat na para mapaatras ako ng bahagya at mabitawan ang hawak kong platito ng pandesal. Buti na lang, sa mesa bumagsak at hindi sa sahig. Hala, sorry, sabi ko, sabay pulot sa mga nagkalat na tinapay. Ayos lang. Tumayo si Kuya Aaron para tulungan ako. Yun na yata ang pinakamalaking pagkakamali ko, ang hayaan siyang tumulong. Dahil sa pagpulot namin, nagkabanggaan ang mga ulo namin. Hindi malakas, pero sapat na para mapatingala kaming dalawa at magtama ang aming mga mata. Ang dilim ng paligid, ang flickering light ng gasera, ang tunog lang ng malakas na ulan sa labas. At kami. Magkalapit. Sobrang lapit. Naamoy ko ang pamilyar niyang pabango, naamoy ng kape at yung natural scent niya na. Aaron. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. O kung pareho kaming may gustong sabihin pero hindi masabi. Ang alam ko lang, dahan-dahan siyang yumuko. Nakatitig lang ako sa mga mata niya, parang na-hypnotize. Nakita ko ang paglunok niya, ang bahagyang panginginig ng labi niya. Danica, umalis ka na. Kuya mo yan. Sigaw ng isang bahagi ng utak ko. Pero yung puso ko, parang gustong sumabog. Parang ang tagal nitong hinintay. At nangyari na nga. Ang labi niya, dumampi sa labi ko. Sa una, marahan lang. Parang nagtatanong. Tapos, nang hindi ako umiwas, nang naramdaman niyang hindi ako tumutol, biglang nag-iba. Naging mapusok. Naging gutom. Para bang ang tagal niyang pinigilan to. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Siguro, dala na rin ng matagal na paghanga ng mga forbidden feelings na pilit kong tinatago. I responded. I kissed him back. With the same intensity, the same raw need that felt from him. Para kaming 2 taong nalulunod na biglang nakakita ng salbabida sa isa't isa. Ang mga braso niya, humapit sa bewang ko, idinikit palalo ang katawan ko sa kanya. Ang init. Ang init ng katawan niya, ang init ng hininga niya, ang init ng halik niya na parang kayang tunawin lahat ng inhibitions ko. Ang isang kamay ko, napahawak sa batok niya, habang yung isa naman ay napakapit sa matipuno niyang braso.
Hindi ko na naisip kung anong pwedeng mangyari. Hindi ko na naisip sila mama at papa. Ang tanging nasa isip ko lang ay si Kuya Aaron, at ang pakiramdam na ito, ang kilig na may halong takot, ang saya na may bahid ng kasalanan. Okay, heto ang pagpapatuloy. Napapikit ako, lalo pang lumalim ang halik namin. Ang mga kamay ni Kuya Aaron, na kanina inasa bewang ko lang, ay nagsimula ng gumapang paakyat sa likod ko, mas lalong naglalapit sa aming mga katawan hanggang sa halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Ramdam ko ang bawat hibla ng muscles niya, ang init na nagmumula sa kanya. Ang lasa niya, medyo may pait ng kape, pero may tamis na hindi ko maipaliwanag. Bawat paggalaw ng labi niya sa labi ko, parang may kung anong enerhiya ang dumadaloy, nagpapamanhid sa buong sistema ko. Kuya Aaron. Isang bulong lang yon sa isip ko, pero parang narinig niya. Mas lalong naging mapusok ang mga halik niya, parang uhaw na uhaw. Para bang ito na ang huling pagkakataon naming dalawa. Ang kamay ko na nasa batok niya ay mas lalong humigpit, mga daliri ko'y isiniksik sa buhok niya. Ang hirap huminga, pero ayokong tumigil. Ayoko pang matapos to. Ang puso ko, grabe, parang drum na pinupukpok sa sobrang bilis. Kilig. Sobra. Pero may kasamang gulat sa sarili ko na kaya ko palang mag-respond ng ganito, na kaya ko palang hayaan ang sarili kong maramdaman to para sa kanya. Gulat na sa kabila ng lahat ng kibawal, ito kami ngayon, ninanakaw ang isang sandali na matagal na naming pinipigilan. Naramdaman kong bahagya siyang umatras, pero para lang huminga. At bago pa ako makapag-isip, bago pa ako makapagsalita, he claimed the lips again. This time, mas may diin, mas may pagnanasa. Dala na rin siguro ng tensyon, ng ulan sa labas, ng dilim, at ng matagal na naming tinatagong damdamin. Ang AC/DC na nagsimula bilang isang maikling pagdampi ay bigla na lang nawalan ng kontrol. I felt a soft moan escaped my lips, and his response was deeper, more possessive kiss. Parang gusto niyang angkinin bawat parte ng pagkatao ko. Ang kamay niya sa likod ko ay bumaba ulit sa bewang ko, at hinilan niya ako palapit pa, kung posible pa yun. Ramdam na ramdam ko ang tigas ng dibdib niya sa dibdib ko. Ang mundo namin lumiit. Naging kami lang dalawa sa maliit na kusinang iyon na naliliwanagan lang ng isang maliit na gasera. Ang ingay ng ulan ay parang musika na sumasabay sa ritmo ng aming mga puso. Tama na ba kami makakita, sabi ng isang maliit na boses sa utak ko. Pero huli na. The logical part of my brain had already shut down. Pero parang may ibang nakikinig sa konsensya ko. Dahil bigla, sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng init at pagnanasa, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi, mas malakas pa sa buhos ng ulan. Danica! Nasaan naman? Gabi din wala kwarto. Boses ni Papa. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Sabay kaming napabitaw ni Kuya Aaron sa isa't isa, gulat na gulat, hingal na hingal. Nanlalaki ang mga mata naming nagkatinginan. Ang kilig, biglang napalitan ng matinding takot. Ang gulat, naging purong panik. Shit! Nakita ko ang paglunok ni Kuya Aaron, ang pamumutla ng mukha niya kahit sa dim light ng gasera. Ako naman, parang gusto kong magpalamon sa lupa. Anong gagawin namin? Anong sasabihin namin? Danica! Naririnig mo ba ako? Muling sigaw ni Papa, this time, mas malapit na. Papunta na siya sa kusina. If a heart hammered against the ribs, so loud, was sure even Papa could hear it. Hindi ko alam kung anong itsura ko, pero sigurado akong namumula ako mula ulo hanggang paa, sa hiya, sa takot, sa kaba. Kuya Aaron just stared at me, his eyes wide with the same fear felt. Anong sasabihin namin? Paano namin ipapaliwanag to? Pagkatapos ng gabing yon, parang nagkaroon ng invisible wall sa pagitan namin ni Kuya Aaron. Hindi na kami nag-uusap tulad ng dati. Hindi na kami nagbibiruan. Kahit yung simpleng pagtitimpla ko ng kape para sa kanya, hindi ko na magawa. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sa tuwing magtatangka akong lumapit, bumabalik lahat ng alaala, ang init ng mga labi niya, ang higpit ng yakap niya, at higit sa lahat, ang tingin ni Papa noong naabutan niya kaming dalawa sa kusina. Hindi niya kami nahuling naghahalikan, thank God. Siguro mga ilang segundo lang ang pagitan. Pero nakita niya kaming magkalapit, parehong namumutla at hindi makapagsalita.
Ang paliwanag ni Kuya Aaron, nagpapatulong lang daw ako sa assignment ko, kahit alam naming pareho na college pa ako huling nagkaroon ng assignment. Hindi ko alam kung naniwala si Papa, pero wala naman siyang sinabi. Tumango lang siya at sinabing matulog na kami. Pero yung tingin niya, parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Tingin ng pagdududa. Tingin ng disappointment. Kaya simula noon, umiiwas na ako. Every time na magkakasalubong kami sa bahay, ako ang unang yumuyuko o lumiliko ng daan. Kapag kumakain kami, tahimik lang ako, nakatingin sa plato ko. Nararamdaman ko ang mga titig niya, pero hindi ko kayang salubungin. Masyadong masakit. Masyadong nakakahiya. Sino ba naman kami para gawin yun? Magkapatid kami sa mata ng lahat, sa mata ng pamilya namin. Ang lungkot. Grabe. Para akong may dalang mabigat na bato sa dibdib ko. Miss na miss ko na si Kuya Aaron, yung dating Kuya Aaron na nakakausap ko tungkol sa lahat ng bagay. Yung best friend ko. Pero alam kong kailangan kong lumayo. Kailangan naming kalimutan ang nangyari. Kaya noong isang araw, niyaya ako ni Miguel na manood ng scene, pumayag agad ako. Si Miguel Tuazon, kababata ko rin, pero hindi kasing close ni Kuya Aaron. Medyo mayabang pero mabait naman. Matagal na siyang nanliligaw, pero lagi ko siyang binabasted. Hindi ko type. Pero ngayon parang kailangan ko ng distraction. Kailangan kong patunayan sa sarili ko, at siguro, pati na rin kay Kuya Aaron, na normal ako. Na kaya kong magkagusto sa ibang tao. So, anong movie ang gusto mong panoorin? Tanong ni Miguel habang papasok kami sa mall. Nakaakbay siya sa akin at hinayaan ko lang. Medyo awkward, pero tiniis ko. Para to sa ikabubuti ng lahat, sabi ko sa sarili ko. Kahit ano. Ikaw na bahala, sagot ko, pilit nang umingiti. Pumili si Miguel ng isang rom-com, sa totoo lang, wala akong naintindihan sa pelikula. Lumilipad ang isip ko. Iniisip ko kung ano kaya ang ginagawa ni Kuya Aaron sa bahay. Iniisip ko kung napapansin niya kayang wala ako. Iniisip ko kung namimiss niya rin kaya ako. Ano ba, Danica? Itigil mo na yan. Saway ko sa sarili ko. Nandito ka kasama si Miguel. Dapat sa kanya ka nakafocus. Pinilit kong makinig sa mga punchline, tumawa sa mga corny jokes, at magpanggap na kinikilig sa mga cheesy scenes. Pero sa bawat sweet moment ng bida, si Kuya Aaron ang nai-imagine ko. Yung ngiti niya, yung mga mata niyang nangungusap. Pagkatapos ng scene, kumain kami sa isang fast food. Kwento lang ng kwento si Miguel tungkol sa trabaho niya, sa mga kaibigan niya, sa mga plano niya. Tumango-tango lang ako, paminsan-minsan ay nagtatanong para hindi naman halatang wala ako sa sarili. Okay ka lang ba, Danica? Biglang tanong niya, napansin yata ang pagkatulala ko. Parang ang lalim ng iniisip mo, ah. Ha? Ah. Okay lang. Medyo napagod lang siguro sa trabaho, palusot ko. Gusto mo, ihatid na kita? CJ. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan ng jeepney, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Si Miguel, mukhang sincere naman. Pero ako, ginagamit ko lang siya. Ginagamit ko siya para takasan yung totoong nararamdaman ko. Nang malapit na kami sa kanto namin, doon ko siya nakita. Si Kuya Aaron. Nakatayo sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena, may kausap sa cellphone. Pagbaba namin ni Miguel ng jeep, sakto namang napatingin siya sa direksyon namin. Nagkatitigan kami. For a moment, parang huminto ang mundo. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya, tapos parang may dumaang kung anong emosyon, sakit. Selos? Hindi ko matukoy. Agad siyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa cellphone, pero alam kong nakita niya kami. Nakita niyang nakaakbay sa akin si Miguel. Sige, Danica, una na ako, sabi ni Miguel, medyo nagmamadali. Siguro, naramdaman niya yung tensyon. O baka nahiya lang kay Kuya Aaron. Sige, ingat. Salamat ulit, sabi ko, pilit pa ring humingiti. Nang makaalis si Miguel, dahan-dahan akong naglakad papasok sa eskinita namin. Naramdaman kong nakasunod ng tingin si Kuya Aaron. Hindi ko siya nilingon. Ayoko. Ayokong makita ulit yung ekspresyon niya kanina. Pagdating ko sa tapat ng bahay, saktong palabas siya ng gate. Mukhang tapos na siyang makipag-usap sa phone.
Nagkasalubong kami. This time, wala nang iwasan. Saan ka galing? Tanong niya, malamig ang boses. Hindi yung Kuya Aaron na kilala ko. Nanood lang ng scene, sagot ko, nauutal. Kasama yung Miguel. Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong magpaliwanag. Wala naman siyang karapatang magtanong. Pero yung paraan ng pagtanong niya, parang maihalong akusasyon. Masaya ka ba? Tanong niya ulit, nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Hindi ako nakasagot agad. Masaya ba ako? Hindi. Pero hindi ko pwedeng sabihin yun sa kanya. Naman, pilit kong sagot. Bakit naman hindi? Nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Good. Kasi dapat lang na maging masaya ka. May diin ang bawat salita niya. Dapat lang na humanap ka ng taong magpapasaya sa'yo. Yung taong tama para sa'yo. Parang may kumirot sa dibdib ko. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Na hindi kami tama para sa isa't isa. Na mali yung nangyari sa kusina. Alam ko, sabi ko, pilit pinatatag ang boses. Kaya nga sinusubukan ko. Tumango siya, pero yung mga mata niya, parang may gustong sabihin pero pinipigilan lang. Mabuti naman kung ganun. Tapos, bigla siyang umiti. Isang pilit na ngiti. Sige, pasok na ako. May tatapusin pa ako. Tumalikod na siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan akong nakatayo doon, gulong-gulo. Pagpasok ko sa kwarto ko, doon na bumuhos ang mga luha ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Akala ko, sa pag-iwas ko, sa pagsubok kong makipag-date sa iba, mababawasan yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi. Lalong lumalala. Lalong nagiging komplikado. Kinuha ko yung unan ko at niyakap ng mahigpit, umiiyak. Selos. Nararamdaman ko yun. Selos dahil sa inaakto niya, na parang wala lang sa kanya ang lahat. Selos dahil baka nga tama siya, na kailangan ko nang humanap ng iba. Pero paano? Paano kung siya lang talaga ang gusto ng puso ko, kahit alam kong bawal? Sino ba talaga tayo para sa mundo, Kuya Aaron? Tanong ko sa hangin, habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. At sino tayo para sa isa't isa? Ang gabi na iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga sinabi niya, ang mga tingin niya. At ang tanong na bumabagabag sa akin, paano kung hindi ko kayang kalimutan yung isang gabing yon? Paano kung ayoko talagang kalimutan? Lumipas ang ilang linggo, pero parang mas lalo lang kaming nagkailangan ni Kuya Aaron. Ang dating aningay at tawanan sa bahay namin, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Si Mama at Papa, mukhang napapansin na nila, pero wala silang sinasabi. Siguro, ayaw na lang nilang palakihin pa ang issue. O baka naman, umaasa silang kusang maaayos ang lahat. Pero paano maaayos kung pareho kaming takot harapin ang totoo? Isang gabi, hindi ako makatulog. 2:00 na ng madaling araw, pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ko. Bumangon ako at binuksan ang lumang bowl sa ilalim ng kama ko. Doon ko itinatago ang mga diary ko simula noong high school. Kinuha ko yung pinakahuling notebook, yung may mga sulat tungkol kay Kuya Aaron bago pa mangyari yung halik. Dear Diary, ang bait talaga ni Kuya Aaron. Hinatid niya ako sa school kanina kasi umuulan. Tapos, binilhan niya pa ako ng paborito kong fishball. Sabi niya, "Huwag ka nang sumimangot, papangit ka lalo." Hay, ang sweet niya, kahit ang hilig mang asar. Crush ko na yata talaga siya. Pero syempre, bawal. Kuya ko siya, di ba? Dear Diary, nakita ko si Kuya Aaron na may kausap na babae kanina sa labas ng gate. Maganda siya. Mukhang type ni Kuya. Ewan ko ba, parang kumirot yung dibdib ko. Selos ba to? Impossible. Hindi pwede. Binasa ko ang bawat entry at kasabay ng pagbasa ko, bumabalik lahat ng emosyon. Yung kilig, yung pag-asa, yung unti-unting pag-amin sa sarili ko na higit pa sa paghanga ng isang kapatid ang nararamdaman ko para sa kanya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit. Bakit ba kasi kailangang maging ganito kakomplikado? Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Pinunasan ko agad pero patuloy lang sila sa pag-agos. Para akong tanga.
Umiiyak dahil sa isang bagay na alam ko namang imposible. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Mahina lang pero sapat na para mapatalon ako sa gulat. Agad kong isinara yung diary at itinago sa ilalim ng unan. Danica, gising ka pa? Boses ni Kuya Eron. Kinabahan ako. Anong ginagawa niya dito? Anong kailangan niya? Kuya, bakit? Pilit kong pinakalma ang boses ko. Pwede ba akong pumasok? May gusto lang akong itanong. Nag-alinlangan ako. Pero sa huli, tumango ako kahit alam kong hindi niya makikita. Sage. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Eron. Nakasuot lang siya ng sando at shorts, halatang kagigising lang din o hindi pa natutulog. Ang tanging liwanag sa kwarto ko ay yung maliit na night lamp sa tabi ng kama ko. Umupo siya sa gilid ng kama ko, medyo may distansya sa akin. For a few seconds, walang nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin at ako naman, nakayuko, pinipigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Bakit mo ako iniiwasan, Danica? Basag niya sa katahimikan. Hindi ako nakasagot agad. Heto na. Ang tanong na matagal ko nang kinatatakutan. Hindi naman kita iniiwasan, kuya, palusot ko. Busy lang siguro tayo pareho. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Danica, kilala kita. Alam kong may problema. Simula noong gabing yon sa kusina. Napalunok ako. So, hindi niya pa rin pala nakakalimutan. Akala ko, ako lang ang apektado. O wala yun, kuya. Kalimutan na natin yun, sabi ko, pilit na tumatawa, pero halatang peke. Kalimutan? Tumingin siya sa akin, at this time, may lungkot sa mga mata niya. Yun ba talaga ang gusto mo? Nakalimutan na lang natin ang lahat. Hindi ako makatingin sa kanya. Kasi alam ko, kapag tumingin ako, bibigay ako. Makikita niya yung totoo kong nararamdaman. Danica, please. Kausapin mo ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng kamay niya, parang pamilyar na kuryenteng dumaloy ulit sa buong katawan ko. Yung totoo. Bakit ka lumalayo? Napabuntong hininga ako. Heto na talaga. Wala na akong takas. Kasi natatakot ako, kuya, mahinang sabi ko, nanginginig ang boses. Natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari. Natatakot ako sa sasabihin nila mama at papa. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Pati ba sa nararamdaman mo, natatakot ka? Hindi ako sumagot. Pero yung katahimikan ko parang sagot na rin. Lumapit pa siya sa akin. Danica, look at me. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. At doon, sa mga mata niya, nakita ko ang parehong sakit at pagnanasa na nararamdaman ko. Hindi lang ikaw ang natatakot, sabi niya, masuyo ang boses. Ako rin. Sobra. Pero mas natatakot akong mawala ka sa akin ng tuluyan dahil lang sa takot na to. Naramdaman kong namumuo na naman ang mga luha sa mga mata ko. Pero kuya, malito, alam nating pareho na malito. Mali ba talaga, Danica, tanong niya, hinawakan ang pisngi ko. Ang lambot ng palad niya. Mali bang mahalin kita? Mali bang gusto kitang makasama? Napapikit ako. Ang mga salitang iyon. Matagal ko nang gustong marinig. Pero kasabay nito ang bigat ng katotohanan. Ako pa rin ang iniisip mo, di ba? Bulong niya, ang hininga niya dumadampi sa mukha ko. Kahit anong iwas mo, kahit anong pilit mong lumayo, ako pa rin ang laman ng puso mo. Tama ako, di ba? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tumulo na sila, walang tigil. Tumango ako. Isang maliit na tango, pero sapat na para malaman niya ang sagot. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kuya Eron. Isang ngiting malungkot, pero puno ng pag-unawa. Alam ko na, sabi niya. At pagkatapos, niyakap niya ako. Isang yakap na mahigpit, puno ng pangulila, puno ng mga salitang hindi masabi. Niyakap ko rin siya pabalik, isinubsob ang mukha ko sa dibdib niya, hinahayaan ang sarili kong umiyak, hinahayaan ang sarili kong maramdaman lahat ng sakit at pagnanasa na matagal ko nang kinikimkim. Ang sarap sa pakiramdam. Ang yakap niya, parang tahanan. Parang doon ako dapat. Pero kasabay nito, ang takot. Ang takot na baka ito na ang huli.
Anong gagawin natin, kuya? Tanong ko sa gitna ng mga hikbi. Humiwalay siya ng bahagya sa yakap, pero hindi niya binitawan ang mga kamay ko. Tinitigan niya ako sa mata. Hindi ko pa alam, Danica. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang magpanggap pa. Hindi ko na kayang itago to. Pero paano sila, mama? Haharapin natin sila. Magkasama. Ang mga salitang yon parang musika sa pandinig ko. Magkasama. Kaya ba namin? Hinalikan niya ako sa noo, isang marahang halik, puno ng pangako. Mahal kita, Danica. Mahal na mahal. Mahal din kita, Kuya Aaron, sagot ko, at this time, wala nang pag-aalinlangan sa boses ko. Nagyakapan kami ulit, mas matagal, mas mahigpit. Alam naming pareho na delikado ang desisyon namin. Alam naming marami kaming masasaktan. Alam naming susubukin kami ng tadhana. Pero sa mga sandaling yon, habang magkayakap kami sa dilim ng kwarto ko, ang tanging mahalaga ay kaming dalawa. Ang pag-ibig namin na kahit bawal ay totoo. Hindi namin alam kung anong bukas ang naghihintay. Pero handa na kaming harapin iyon. Magkasama. Little did we know, our secret was about to be exposed, and our world was about to come crashing down. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pag-uusap namin ni Kuya Aaron sa kwarto ko ay parang panaginip. Isang panaginip na ayoko nang magising. Nagpatuloy kami sa pag-iingat, pero may bago ng sigla sa aming mga puso. Ang mga palihim na sulyap na palitan ng mga tingin ng puno ng pangunawa. Ang mga simpleng hawak kamay kapag walang nakatingin, parang nagbibigay ng lakas. Alam naming delikado ang ginagawa namin, pero ang sarap sa pakiramdam na sa wakas, hindi na namin kailangang magpanggap. Isang hapon, linggo. Nasa sala kami, nanonood ng TV, si Mama, nasa kusina, naghahanda ng merienda. Si Papa naman, nagbabasa ng dyaryo sa paborito niyang upuan. Biglang nagring ang cellphone ko. Si Miguel. Hello, sagot ko, medyo alanganin. Napatingin ako kay Kuya Aaron na nakatingin din sa akin, may bahid ng selos. Hindi ko sigurado. Danica. Musta? Free ka ba ngayon? Labas tayo, treat ko. Boses ni Miguel sa kabilang linya, masigla. Pasensya na, Miguel. May gagawin kasi kami dito sa bahay, palusot ko. Ang totoo, ayoko lang talagang umalis. Gusto kong makasama si Kuya Aaron. Ganun ba? Sayang naman. Sige, next time na lang. Medyo disappointed ang boses niya. Pagbaba ko ng telepono, napansin kong nakakunot ang noo ni Kuya Aaron. Sino yun? Tanong niya, trying to sound casual, pero halata ang tensyon sa boses. Si Miguel, sagot ko. Nagyayaya na naman? Tumango ako. Pero sabi ko, may gagawin tayo. Nakita kong bahagyang umiti si Kuya Aaron. Isang maliit na ngiti, pero sapat na para gumaan ang pakiramdam ko. Maya-maya, lumabas si Mama mula sa kusina, may dalang isang bandehado ng turon at juice. Merienda muna kayo. Habang kumakain kami, biglang nagsalita si Mama. Danica, anak, napapansin ko, parang ang dalang mo nang lumabas kasama si Miguel, Nag-away ba kayo? Napatingin ako kay Kuya Aaron. He just shrugged, parang sinasabing, ikaw ang bahala. Hindi naman po, mabisi lang po talaga, sagot ko. Alam mo, anak, sabi ni Papa, ibinaba ang dyaryo niya. Mabait na bata yang si Miguel. Masipag. At mukhang seryoso sa'yo. Huwag mo nang pakakawalan yan. Pakiramdam ko, nanigas ako sa kinaupuan ko. Seryoso. Alam ba nila kung gaano kasakit para sa akin na marinig yun, lalo na't kaharap ko si Kuya Aaron? Magsasalita na sana si Kuya Aaron, pero pinigilan ko siya. Umiling ako. Huwag ngayon. Okay ka lang, Aaron, tanong ni Mama, napansin yata ang pagbabago sa ekspresyon ni Kuya Aaron. Okay lang po, medyo nabilaukan lang, palusot niya. Pagkatapos ng merienda, nagpaalam si Kuya Aaron na may pupuntahan lang saglit. Ako naman, umakyat sa kwarto ko. Humiga ako sa kama, iniisip ang sinabi nila Mama at Papa. Bakit ba ang hirap? Bakit ba kailangan ganito? Maya-maya, may kumatok ulit sa pinto ko. Akala ko si Kuya Aaron kaya agad akong bumangon. Pero pagbukas ko, si Mama ang nakatayo doon. Mukhang seryoso.
Anak, pwede ba tayong mag-usap? Kinabahan ako. Sige po, mapasok po kayo. Umupo si Mama sa gilid ng kama ko, katulad ng pwesto ni Kuya Aaron noong gabing nagkaaminan kami. Tinitigan niya ako ng matagal, parang may sinusuri. Danica, may gusto akong itanong sa'yo. At gusto ko maging tapat ka sa akin. Lalo akong kinabahan. Ano po yun, Ma? May namamagitan ba sa inyo ni Aaron? Parang bombang sumabog ang tanong niya. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niya nalaman? May nakakita ba sa amin? Emma, ano po bang sinasabi niyo? Pilit kong itinatanggi, pero alam kong nanginginig na ang boses ko. Anak, matagal na akong nanay. At matagal ko na kayong kilala. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin ko na ang mga kakaibang kilos niyo. Ang mga palihim na tinginan. Ang pag-iwasan niyo noon, tapos biglang-biglang parang may iba. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. Danica, sabihin mo sa akin ang totoo. Kayo na ba ng Kuya Aaron mo? Hindi ko na napigilan. Bumagsak ang mga luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa guilt. Sa bigat ng lihim na matagal ko nang dinadala. Tumango ako, umiiyak. Oo po, mapipatawad po. Nakita ko ang gulat at sakit sa mga mata ni Mama. Umiling-iling siya, parang hindi makapaniwala. Danica anak paano? Bakit? Mahal po namin ang isa't isa, Ma, sabi ko sa gitna ng mga hikbi. Mahal? Tumayo si Mama, hindi na makapaniwala. Hindi yan pagmamahal, Danica. Kalokohan yan. Kapatid mo siya. Paano mo nagawa to sa amin? Sa pamilya natin? Ma, hindi naman po kami tunay na magkapatid. Pero pinalaki namin kayong magkapatid, sigaw ni Mama, at this time, may galit na sa boses niya. Hindi mo ba naiisip kung gaano to kasagwa? Kung gaano to kamoral? Ikaw, Danica. Ikaw ang babae. Hindi mo ba napigilan ang sarili mo? O ikaw pa ang umakit sa kuya mo? Parang sinampal ako ng mga salita niya. Ma, hindi po. Hindi ko po siya inakit. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Aaron. Mukhang narinig niya ang sigawan namin. Sa likod niya, nakasunod si Papa, baka sa mukha ang pag-aalala at galit. Anong nangyayari dito? Tanong ni Papa, matigas ang boses. Itanong mo dyan sa dalawa mong pinalaki, sagot ni Mama, umiiyak na rin. Ang mga walang hiya. May relasyon pala sila. Napatingin si Papa sa amin ni Kuya Aaron, nanlilisik ang mga mata. Totoo ba to, Aaron? Danica. Yumuko si Kuya Aaron. Pa, mapatawarin niyo po kami. Mahal ko po si Danica. Mahal, sigaw ni Papa, at sa sobrang galit, kinuha niya ang flower vase sa mesa at ibinato sa pader. Nagkalat ang mga bubog. Napasigaw ako sa takot. Hayop kayo, sigaw ni Papa. Pinalaki namin kayo ng maayos. Binigay namin ang lahat. Tapos ito lang ang isusukli niyo sa amin? Kasalaulaan. Pa, makinig po muna kayo. Makinig, putol ni Papa kay Kuya Aaron. Wala na akong gustong marinig mula sa inyo. Mga walang utang na loob. Lumayas kayo sa pamamahay na to. Ngayon din. Gulat. Yun ang naramdaman ko. Palalayasin kami? Saan kami pupunta? Pa, parang awa niyo na po, pagmamakaawa ko. Lumuhod na ako sa harap niya. Huwag po ninyo kaming palayasin. Hindi,